Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 1931 hanggang Kabanata 1940. Kabanata 1931. Ang pagnanais ni Hansen na gawin ang moon ay halos walang kinalaman sa pagbibigay kasiyahan kay Kremen. Naisip ni Hansen na ang pag-aaral ng moon ay isang hamon mula kay Yisha, kaya gusto niyang patunayan kay Yisha na siya ay isang henyo. Ayaw niyang mag-ugat ang mga hinala niya. Hindi sana naglakas loob si Hansen na gawin ang moon bago ang araw na ito. Pagkatapos ng lahat, hindi siya sapat na matalino upang matuto ng isang bagay mula sa isang maikling sulyap. Matagal na niyang pinagsanay ang moon, at alam niya na kung ginawa niya ito bago makita ang narrow moon knife, ang kalidad ng kanyang pagganap ay hindi magiging karapat-dapat sa isang henyo. Ang pagsusuri sa narrow moon knife ay nagbago nito. Iyon ang dahilan kung bakit tiwala na ngayon si Hansen na gawin ang moon doon. Tiwala siya na mapapawi na niya ngayon ang mga takot ni Yisha. Moon. Nagulat sina Rebecca at Dulce, ito ay ang Geno art ni Moon Wilking, at alam din nila ito. Natuto sila mula mismo kay Moon Wilking noong bata pa sila, at ito ay isang bagay na patuloy pa rin nilang pinag-aaralan. Tumawa ng malamig si Kremen at sinabi, maglakas loob ka bang magsanay ng moon sa harap ni na Rebecca at Dulce? Hindi angkop iyon. Alam ng lahat na sina Rebecca at Dulce ay mahusay sa sining. Nagulat sila na ipinahayag ni Hansen ang kanyang pagnanais na gawin ito. Ngumiti si Hansen at hindi pinansin si Kremen. Pagkatapos ay sinabi niya, tinuruan ako ng aking guro ng moon. Sinusubukan kong matuto nito sa loob ng ilang panahon, ngunit nabigo ang aking pag-unawa dito. Bigla ko itong natutunan nang makita ko ang kutsilyo. Hindi ko alam kung tama ito, kaya pakitama ako. Nang marinig ng lahat ang sinabi niya, tumahimik silang lahat. Nilunok ni Kremen ang mga salitang sasabihin niya, at malamig na sinabi, sige. Tingnan natin kung paano nauugnay ang moon sa narrow moon knife. Tumingin si Hansen sa paligid at tumigil ang kanyang tingin sa tasa ng tsaa. Puno niya ng tubig ang tasa, pagkatapos ay inilagay niya ito pabalik sa mesa. Pinapanood siya ni na Rebecca at ng iba pa na gustong malaman kung paano niya gagawin ang kanyang pagganap ng moon. Mabilis na sinagot ni Hansen. Tinuro niya ang gitna ng tasa ng tsaa at nagpaputok ng isang palaso ng liwanag dito. Nang pumasok ang liwanag sa tubig, walang epekto. Parang refleksyon ng buwan, nakalutang sa ibabaw ng tubig. Ano sa tingin ninyo tungkol sa aking moon? Ibinaba ni Hansen ang kanyang mga kamay at ngumiti. Tumawa ng may pangungutya si Kremen at sinabi, akala ko may natutunan kang kamangha-mangha mula sa kutsilyo. Ang refleksyon ng buwan ay isang bagay na matututuhan lamang ng isang baguhan. Mas masahol ka kaysa kina Rebecca at Dulce. Kung gayon, maaari ko bang tingnan ang moon ng dalawang babae? Tumingin si Hansen kina Rebecca at Dulce nang may malaking interes. Nag-aalala si Rebecca, ngunit hindi nag-atubili si Dulce, at sinabi lang niya, bakit hindi? Pagkatapos nito, pinuno ni Dulce ng tubig ang kanyang tasa ng tsaa. Pagkatapos, tumingin siya kay Hansen. Ito ay isang galaw lamang ng baguhan sa moon. Nagawa ko na ito noong naging Viscount ako. Makakagawa ako ng 3 buwan, kaya mas masahol ako kaysa sa aking nakakatandang kapatid na babae. Mangyaring huwag tumawa sa aking moon kung masama ito. 3 refleksyon ng buwan. Mas mahusay iyon kaysa sa isa. Tumingin si Sad Knight kay Hansen. Ngumiti si Dulce at hindi nagsalita. Ginamit niya ang kanyang kanang mga daliri. 3 daliri ang lumikha ng 3 buwan sa ibabaw ng mga nilalaman ng tasa ng tsaa. Nang pumasok ang mga buwan, walang nabuo na mga alon. Ngunit halos mapuno ng 3 buwan ang buong tasa ng tsaa. Mukhang kakaiba. Pasensya na, masama ang ginawa ko. Natutuwa talaga si Dulce sa kanyang pagganap. Nagyayabang siya, at medyo nang aasar kay Hansen. Nakataas ang kanyang mga kilay ng may pagkamapang-asar. Magaling! Ang 3 refleksyon ng buwan na ito ay mahusay. Hindi katakataka na ikaw ang tagapagmana ng Moon Wilking. Puri ni Kremen ng malakas. Sinundan din siya ni Sad Knight. Hindi siya nagsisinungaling, bagaman. Talagang napakahusay ng pagganap ni Dulce. Ang mga tao doon ay lahat ay natuto ng moon, ngunit tulad ni Hansen, isa lang ang kaya nilang ihagis. Hindi nila kaya ang 2. Kaya ni Dulce na gawin ang 3 dahil natuto siya ng kasanayan ng direkta mula kay Moon Wilking.
Tumingin si Sad Knight kay Hansen ng may kakaiba. Genius Hansen, iyon ba ang natutunan mo mula sa kutsilyo? Marahil ay mas mabuting huwag itong ihambing kay Dolish. Kahit kami, na hindi natuto mula kay Moonwilking o tumitig sa kutsilyo sa loob ng kalahating oras, ay makakagawa pa rin ng refleksyon tulad ng sa iyo. Hindi namin kailangan ng kalahating oras. 3 refleksyon ng buwan. Ito ay mahusay. Marami akong natutunan, sabi ni Hansen nang walang emosyon. Pagkatapos, tumayo siya at sinabi kay Black Steel, may gagawin ako. Kakausapin kita mamaya. Sinabi ni Hansen iyon at umalis. Ayaw niyang makipag-ugnayan sa mga taong iyon. Mas gugustuhin niyang pagsanayan ang natutunan niya habang sariwa pa rin ang alaala sa kanyang isipan. Ihahatid kita palabas, sabi ni Black Steel. Umiling si Hansen. Wala siyang magandang relasyon sa ibang mga tagapagmana ng mga hari, at ayaw niyang mapunta si Black Steel sa paghihiwalay tulad niya. Tumakbo ka na lang ng ganoon. Ang sama niya, ngumiti si Creeman. Siyempre, inaasahan mo bang hayaan ka lang niyang insultuhan siya? Tumawa ang isang tao. Nararapat lang sa kanya. Hindi ko gusto ang mga taong patuloy na nagpapanggap, sabi ni Creeman ng madilim. Hindi kabilang si Hansen sa kanilang bilog kaya hindi sila gaanong naapektuhan. Ngayon, bumalik sila sa pagiging mas masaya at mas palakaibigan sa isa't isa. Masaya rin ang naramdaman ni Dolish. Sa wakas ay nagpakita na siya sa harap ni Hansen ng may tagumpay. Ngumiti siya ng ngumiti, at hindi niya mapigilan. Ngunit hindi masaya ang hitsura ni Rebecca. Parang may mali, pero hindi niya maipaliwanag kung ano iyon. Habang nag-uusap ang lahat, hindi sinasadyang natomba ng isang Viscount ang isang Geno fluid at nadumihan ang isang upuan, kaya lumipat siya sa upuan ni Hansen. Nandoon pa rin ang tasa ni Hansen. Inabot ng Viscount ang tasa, gustong palitan ito ng bago, ngunit nang hawakan lang niya ang tasa ng tsaa, nagbago ang kanyang mukha at sumigaw siya, ano ba? Habang masayang nag-uusap ang lahat, nagulat silang lahat nang marinig siyang sumigaw at lumingon sa kanya. Tumawa si Creeman at sinabi, ano ba ang sinisigaw mo? Tingnan mo ang tasang ito. Tinuro ng Viscount ang tasa at tumingin dito ng may kakaiba. Ano naman sa tasa? Tanong ni Creeman. Ito ang tasa ni Hansen. Tingnan mo ng mabuti. Hindi alam ng Viscount kung paano ipapaliwanag, kaya kinuha niya ito at inilipat. Kabanata 1932. Lahat ay tumingin sa tasa na hawak ng Viscount. Narinig nila ang isang tunog ng pag-crack, pagkatapos ay nabasag ang tasa. Ang mga piraso at ang tubig ay nag-splash pababa sa mesa. Nakita ni na Rebecca at ng iba pa na nabasag ito, at pagkatapos ay lumaki ang kanilang mga mata. Sa gitna ng mga sirang piraso ng seramika, may isang bagay na parang buwan. Nakalutang pa rin ito kung saan naroon ang tasa. Si Dolish ay simpleng nanigas, at hindi makapagsalita. Nagbago ang mukha ni Rebecca, at tinanong niya ang Viscount, talaga bang ginamit ni Hansen ang tasang iyon? Sinabi ng Viscount, oo, nakaupo ako sa tabi niya. Nakita ko ang lahat ng ginawa niya, at hindi pa nahawakan ang tasang iyon mula noon. Pero wala na siya sa loob ng kalahating oras. Paano nandyan pa rin ang moon, at paano nito nabasag ang tasa? Tiyak na hindi iyon moon. Tumingin si Creeman sa mga kapatid na babae ng may pagkalito. Ang refleksyon sa tubig ay ang simula ng moon. Ang paglalagay ng liwanag sa tubig ay hindi dapat tumagal dahil hindi ito pisikal na umiiral. Mabilis itong mawawala ng walang pinagmumula ng kapangyarihan upang patuloy na magbomba dito. Wala na si Hansen sa loob ng kalahating oras at nanatili pa rin ang hugis sa tubig. Nangangahulugan iyon na hindi lang ito isang ilusyon. Ang liwanag ay isang bagay na solid. Nabasag nito ang tasa na hindi magagawa ng anumang ilusyon. Tumayo si Rebecca at lumapit sa upuan ni Hansen. Tumingin siya sa liwanag, sinusuri ito ng may kakaibang ekspresyon. Lumapit din ang iba upang palibutan ito. Sinabi ni Creeman, Rebecca, moon ba ito? Hindi ba tayo niloloko ng lalaking iyon? Tumingin si Rebecca sa maliwanag na buwan at sinabi, oo. At mas mahusay ito kaysa sa kaya nating gawin ni Dolish. Nasa loob nito ang mga lihim ng Moonwheel. Ang mga lihim ng Moonwheel. Nagulat ang lahat. Nang banggitin ni Rebecca ang Moonwheel, nakakuha ito ng atensyon ng lahat. Tinuro ni Rebecca ang liwanag at sinabi, nakikita mo ba? Ito ay isang solidong liwanag. Hindi lang ito isang anino. Hindi ito isang refleksyon. Ito ay isang tunay na buwan. Ngunit imposible para sa isang solidong buwan na makapasok sa tubig nang hindi bababa sa nagdudulot ng mga alon. Ang lahat ng humahawak sa tubig ay dapat na baguhin ang hugis nito, maliban kung mayroon kang napakagaan na paghawak ng isang bagay tulad ng Moonwheel. Rebecca, kaya mo bang gawin ang ganito ni Dolish? Tama.
Tanong ni Sad Knight kay Rebecca. Umiling si Rebecca, pinagsanay ng aking ama ang Moonwheel hanggang sa kalahating Diyos na katayuan. Ang kasanayang ito ay nagmula sa Moonlight, kaya madaling matutunan, ngunit mahirap pagsanayan. Hindi lahat ay makakapag-angat nito sa pinakamataas na antas nito. Hindi pa nagsanay si Dulish ng Moonwheel. Nagsanay na ako, ngunit malayo pa ako sa pagiging magaan upang gawin ito. Kailangan kang maging duke o hari upang maiwasan ang pag-istorbo sa tubig. Nagbago ang mga mukha ng lahat. Ang mukha ni Creeman ay lalong naging masama, at tinanong niya, talaga bang napakahirap? Hindi nagsanay si Hansen ng Moonwheel, at siya ay isang Viscount lamang na nagsanay ng Moon. Paano niya nagawa ang ganoong bagay? Tingnan mo ng mabuti. Marahil ay sinubukan niyang lokohin tayo o kaya. Tumingin si Rebecca sa liwanag ng ilang sandali, bago sumuko ng may mapait na ngiti. Ngunit oo, hindi ko alam kung paano niya nagawa ito. Nakakita lang ako ng ganoong kalidad ng paghahagis mula sa aking ama. Marahil ay talagang may natutunan siya mula sa Narrow Moon Knife. Nang marinig iyon ng lahat, natigilan sila. Kumukurap ang mukha ni Creeman, at nasusunog ito. Namula si Dulish. Napakayabang niya tungkol sa kanyang henerasyon ng 3 buwan, ngunit ngayon, napagtanto niyang ang kanyang pagganap ay hindi man lang malapit sa parehong antas. Paano magkakaroon ng ganoong henyo dito sa sansinukob na ito? Sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa isang kutsilyo at umaasang matuto ng isang Geno art. Ito ay isang bagay na marahil hindi kailanman makakamit ng karamihan sa mga tao kung gugugulin nila ang kanilang buong buhay sa ganoong pagsusumikap, sabi ni Sad Knight ng may pagkabigo. Sumagot lang si Rebecca, madaling makita ang katotohanan. Narito na ang Moon sa loob ng kalahating oras. Narito pa rin ang kapangyarihan. Sinasabi sa atin na mayroon siyang napakasigla, ngunit magaan, kapangyarihan. Kung ang buwan na ito ay mananatili dito sa loob ng ilang araw, dapat niyang natutunan ang mga lihim ng Moonwheel. Ang liwanag na kaya kung ihagis ay tumatagal lamang ng isang araw sa pinakamahabang panahon. At bukod pa doon, maistorbo ang tubig. Hindi tayo makakapaghintay dito sa loob ng ilang araw, sabi ng Viscount na naglipat ng tasa. Hindi ako naniniwala na kaya niyang matutunan ang mga lihim ng kadalisayan at kaamuhan mula sa kutsilyong iyon. Dapat ay narito pa rin ang aking ama. Dapat nating hanapin siya at hayaan siyang tingnan. Pagkatapos ay malalaman natin ang katotohanan. Tumayo si Dulish at hinanap si Moonwheel King. Gusto ng lahat na malaman kung mayroon bang talento si Hansen na maging napakadalisay at magaan. Hindi nila siya pinigilan. Lumabas din sina Rebecca at Blacksteel upang hanapin si Moonwheel King. Nakikipag-usap si Moonwheel King sa ilang iba pang mga hari. Nakaramdam siya ng isang bagay, at sinabi ni Black Moon King, pumasok sila. Pumasok sina Dulish at ang iba pa at yumuko sa harap ng mga hari. Hindi ba sa tingin ninyo na tayo mga matatanda ay nakakasawa? Ano ba ang ginagawa ninyo rito? Ngumiti si Black Moon King. Dali-dali nang ipinaliwanag ni Dulish sa mga hari ang nangyari. Kinuha niya ang braso ni Moonwheel King at sinabi, Ama, tingnan mo at tulungan mo kaming maunawaan kung ano ang ginawa ni Hansen. Talaga, hayaan mo akong tingnan. Nagulat sina Moonwheel King at ang iba pa. Sinundan nila si Dulish sa hardin. Nang bumalik sila sa hardin, tinuro ni Dulish ang liwanag at sinabi, ito iyon. Sa tingin mo ba ito ay Moon, Ama? Nakita na ni Moonwheel King ang liwanag mula sa kabilang panig ng hardin. Nagbuntong hininga siya at sinabi, ang mga kasanayan ni Hansen ay ang pinakamahusay. Sinuri niya ang natitirang kapangyarihan na ginamit ko upang buhayin ang kutsilyo, at mula rito, nagawa niyang matuto ng ganoon karami. Napakabihira nito. Nang marinig iyon ni Moonwheel King, nagulat sina Dulish at ang iba pa. Wala na silang alinlangan. Ama, gaano kagan si Hansen? Tanong ni Rebecca. Sasabihin kong 30%. Matutuwa ako kung magkakaroon ka ng ganoong antas ng kasanayan kapag naging duke ka. Katanggap-tanggap na makamit lamang ito kapag naging hari ka, sabi ni Moonwheel King. Napakagulat ng lahat, hindi sila makapagsalita. Nakakahiya na mayroon siyang napakagagandang talento, ngunit kahit na gayon, hindi siya naging Viscount nang hindi kumakain ng 2 hanggang 300 patak ng tubig. Kailangan niyang lunukin ang isang Red Mist Soul upang makuha ang Geno art at lakas na ito. Kung binigyan siya ni Hisho ng lahat, maswerte siya kung maabot niya ang duke. Walang paraan na maabot niya ang hari sa ganitong bilis, single ni Night River King. Matapos marinig iyon, gumaan ang loob ng mga kabataan. Ang talento ni Hansen ay napakakatakot, mahirap na hindi magambala nito. Kabanata 1933. Tama si Moonwheel King.
Ang moon ni Hansen ay mayroon lamang 30% ng kanyang sariling magaan na kapangyarihan, at iyon ay dahil ang Dangshan Sutra ni Hansen ay nakagawa lamang ng 30%. Ang Dangshan Sutra ni Hansen ay nasa mababang antas pa rin, bagaman, kaya natutuwa pa rin siya na nagawa niyang gayahin ang 30%. Kung tataas ang kanyang Dangshan Sutra, hindi mahirap dagdagan ang porsyentong iyon. Hansen, mabuti ka sa pagdudulot ng problema sa mga tao. Bamantong hininga si Isha. Alam na niya ang insidente kung saan ginawa niya ang moon. Tulad ng paniniwala ni Hansen, binigyan siya ni Isha ng moon bilang isa pang pagsubok. Ilang sandali lang siyang nagsanay nito, at minsan lang niya nakita ang narrow moon knife. Ang katotohanang nagawa pa rin niyang magkaroon ng ganoong pagsulong ay nakakagulat, at napawi nito ang kanyang mga takot. Wala na siyang problema sa paniniwala kay Hansen, at sigurado siya na talagang ganoon siya katalentado. Ngunit nagbigay ito kay Isha ng magkasalungat na damdamin, bagaman. Gustong-gusto ng sinuman na magkaroon ng mag-aaral na ganoon katalentado, ngunit sa tuwing naiisip niya kung gaano kahirap itaas ang antas ni Hansen, sumasakit ang ulo niya. Bamantong hininga si Isha at nagsalita sa kanyang sarili, kailangan kong gumawa ng plano upang makita kung saan siya makakapunta upang tumaas ang antas. Hindi ako lubos na makasasandal sa aking limitadong supply ng mga mapagkukunan. Hindi siya aabot ng malayo. Bumalik si Hansen sa Planet Eclipse, at habang naruroon pa rin ang pakiramdam at alaala, ipinagpatuloy niya ang kanyang pagsasanay ng moon. Ang magaan na kasanayang iyon ay lubhang kapakipakinabang, at nababagay ito kay Hansen. Kapag may pagkakataon siya sa gabi, babalik siya sa santuwaryo upang makasama ang kanyang pamilya. Ngayon, umuwi si Hansen. Masaya ang itsura ni Luolan at Han Yufei. Kinausap nila si Hansen at sinabi, dumarating na ang sanggol. Dumarating na ang sanggol. Nanginginig ang katawan ni Hansen. Nanlaki ang kanyang mga mata, nakatitig sa kanyang mga magulang. Pinuri niya sila, na sinasabi, Itay, malakas ka pa rin. Sinasabi mo bang may isa pang kapatid na lalaki o kapatid na babae ako sa daan? Ano ba ang pinagsasabi mo? Binatok ni Luolan si Hansen sa ulo. Namula siya, at masayang sinabi, si Yanran. Magkakaroon siya ng babae. Ah, napakasaya ni Hansen, halos tumalon siya. Puntahan mo siya. Tinapik ni Han Yufei si Hansen sa balikat. Masaya ang pamilya na buntis si Jianran. Tumulong ito upang mabawasan ang trauma ng pagkuha kay Little Flower, at lalo pang gumaan ang loob ni Jianran dahil dito. 3 buwan pa lang siyang buntis. Kaya, matagal pa bago manganak. Sinabi ni Hansen sa mga tao na pupunta siya upang pumatay ng mga Xenogeneics bilang dahilan. Sa ganoong paraan, makakapaglaan siya ng mas maraming oras kasama si Jianran sa bahay. Nagtatrabaho ang mga tao sa base, at hindi niya talaga kailangan ng mga Xenogeneic genes. Nakamax out na rin ang kanyang bilang ng Viscount gene. Hanggang sa maging Earl siya, walang saysay na kumain ng mga Xenogeneic genes. Gusto ni Hansen na manatili kasama si Jianran hanggang sa manganak siya, ngunit nagkaroon ng balita sa base. Pupunta si Isha sa Buda, at gusto niyang sumama si Hansen. Hindi tumanggi si Hansen, kaya nag-impake siya at pumunta sa Planet Blade. Doon, sumakay siya sa isang barko kasama si Isha. Mahal na Reyna, bakit ka pupunta upang makita ang Buda? Dahil narito si Hansen, gusto niyang matapos na ito sa lalong madaling panahon. Nagpapalipad ng barko si Isha. Hindi niya tiningnan si Hansen, at hindi niya ginagamit ang kanyang karaniwang barkong pandigma. Nagmamaneho siya ng mas maliit na barko, kung saan siya lang at si Hansen ang makakasakay. Nagbibigay ng talumpati si Burning Lamp Alpha tuwing 1 siglo. Makikinig tayo sa kanyang pananalita, kasama ang Buda, sabi ni Isha. Siya ba ang pinuno ng Buda? Tanong ni Hansen. Tumango si Isha at sinabi, si Burning Lamp Alpha ang nagsindi ng Geno Lantern. Wala nang marami sa mga alkang ito ang nabubuhay pa sa mga mas mataas na lahi. Mga Diyos na elite, dapat nating pakinggan ng mabuti ang kanyang mga salita. Sabi ni Hansen. Nakakagulat, sinabi ni Isha, hindi mo kailangang makinig sa pananalita. Pero kailangan mong pumunta sa langit ng Buda. Langit. Tumingin si Hansen kay Isha ng may pagkalito. Ngumiti si Isha at sinabi, pagkatapos ng talumpati ng Alpha, bubuksan niya ang langit. Ang mga tao ay pinapayagan lamang na pumunta doon minsan sa kanilang buong buhay. Naroon na ako. Dadalhin kita doon para makalakad ka sa kanilang langit. Maaaring makatulong ito sa iyong pag-angat ng antas. Ano ang mga benepisyo ng paglalakad doon? Tanong ni Hansen, kumukurap. Mahirap sabihin. Kung maglalakad ka ng maayos, maaaring makatulong ito sa iyo ng malaki.
Kung maglalakad ka ng masama, maaaring wala kang makuha. Malalaman mo kapag naroon ka na, kaya walang saysay na ipaliwanag ko ito sa iyo ngayon, maikling sabi ni Isha. Curious si Hansen tungkol sa Buddha, lalo na dahil kay Ancient Devil. Talagang gusto niyang malaman ang higit pa tungkol sa kanila. Kung totoo ang sinabi ni Ancient Devil, ang Azure ay konektado sa ilang paraan sa Buddha. At kahit na ang Shire ng Alliance at ang Demons ng Geno Universe ay may ilang koneksyon sa Buddha. Ang Buddha ay kaibigan ng Rebate at hindi sila masyadong malayo sa isa't isa. Medyo walang pakialam na nagmaneho si Isha ng barko. Hindi siya nagmamadali. Ang planetang ito ay tinatawag na Planet Magic. Isa ito sa mga planeta ng Buddha. Ang planeta ay kontrolado ng magic. Sila ay isang kawili-wiling lahi. Mabuti na makikita mo sila. Ipinarada ni Isha ang kanyang barko sa spaceport at dinala siya upang bumaba kasama niya. Gusto ni Hansen na matapos na ang lahat ng ito sa lalong madaling panahon para makabalik na siya sa paggugol ng oras kasama si Jian Ran. Pero hindi niya mabago ang isip ni Isha, kaya sinundan niya ito. Nang bumaba siya sa barko, nakita niya ang isang nilalang nakahawig ng isang basketball. Hindi ito eksaktong kahawig nito, ngunit bilog sila. Halos kasing laki sila ng isa, at iba-iba ang kanilang kulay. Ang kanilang mga texture ay parang halaya, at tumatalon sila upang gumalaw. Malalaki ang kanilang mga mata, at mukhang napakakyot. Ang mga halayang ito ba ang magic? Tanong ni Hansen nang may pagkamausisa. Tumango si Isha. Sila ay isang espesyal na lahi. Hindi sila nakasasama, ngunit ang kanilang kapangyarihan sa pag-atake ay mas nakakagulat kaysa sa iniisip mo. Nang gustong magtanong si Hansen kung bakit, tumalon sa harap nila ang isang kulay rosas na globe ng halaya. Tumingin ito ng diretso kay Isha. At pagkatapos, bigla itong nagpop. Ang kulay rosas na halaya ay naging Isha at eksaktong kahawig niya. Nanlaki ang mga mata ni Hansen sa gulat. Bukod sa mas mahinang enerhiya, naging Isha ang kulay rosas na halaya at eksaktong kahawig niya. Wala namang mukhang nag-aalala si Isha sa panunuya, at hinimas pa nga niya ang ulo ng magic. Natuwa ito sa paghawak, at hinimas nito ang kanyang mga kamay. Inabot din ni Hansen ang kamay upang hawakan ito, ngunit binigyan siya ni Isha ng masamang tingin. Noon lang napagtanto ni Hansen na kung hahawakan niya ang magic, halos kapareho na iyon ang paghawak niya kay Isha. Nakakahiya, pero binawi niya ang kanyang kamay. Maligayang pagdating. Ang aming magic baby ay ipinanganak hindi pa katagal. Interesado ba kayo dito? Nagsalita ang magic na kahawig ni Isha. She asterisk T. Ano ba ito? Nagbebenta ba sila ng mga bata? May planeta silang pinoprotektahan ng Buddha, kaya hindi sila makakagawa ng masamang bagay. Naisip ni Hansen. Kabanata 1934. Alam ng magic na naging Yisha ang iniisip ni Hansen, kaya sinabi nito, mahina ang ating mga buhay, at ang ating habang buhay ay 100 magic days lamang. Iyon ay katumbas ng isang cosmic year, sa Geno Universe. Kung tayo ay aampon, ang ating habang buhay ay tumataas sa ating mga host. Nabubuhay tayo hanggat sila, kaya, pagkapanganak, karamihan sa atin ay nag-o-opt para sa pag-aampon. Naunawaan na ngayon ni Hansen. Habang technically pag-aampon ito, katulad ito ng isang parasitic relationship. Hindi niya alam kung talagang makikinabang sila sa host, at kung gagawin nila, anong pakinabang ang ibibigay nila. Naunahan ng magic ang pag-aalalang ito. Nakita ang ekspresyon sa mukha ni Hansen, nagpatuloy ito sa pagpapaliwanag, ang isang inampon na magic ay hindi makakaapekto sa buhay ng kanyang host. Kukuha lamang sila ng isang maliit na bahagi ng enerhiya ng host. At kahit na gayon, nasa host ang desisyon kung gaano karami ang ating sinisipsip. Kung gusto mo lang kaming panatilihing buhay tulad ng dati, isang bote ng C4 Geno Fluid ang magpapanatili sa amin ng isang buong cosmic year. Kung gusto mong umunlad kami, kailangan mong magbigay ng higit pang enerhiya kaysa doon. At ang pagbibigay at pagtanggap ng enerhiya ay ang pundasyon ng ating mga relasyon, hindi tayo kailanman kukuha ng anumang bagay ng walang pahintulot. Ang isang C4 Geno Fluid ay isang pagkain lamang. Hindi ito gaanong marami, sabi ni Hansen, habang nakatingin kay Isha. Ngumiti si Isha at sinabi, ang magic ay isang mapayapa na lahi. Kung hindi mo gusto na bigyan sila ng enerhiya, at sila ay mawalan ng sustansya, mamamatay sila. Ngunit kahit na gayon, hindi nila susubukang magnakaw ng mga mapagkukunan mula sa iyo. Ngunit sa pangkalahatan, sila ay mababang pangangalaga at nangangailangan lamang ng kaunting enerhiya. Kung gusto mo ng isang mataas na klase, bagaman, syempre nangangailangan sila ng mas maraming enerhiya. At mas mahirap silang itaas ang antas kaysa sa average na noble.
Sa ganoong kaso, bakit hindi ako mag-ampon ng ilang? Naisip ni Hansen na ang magic ay cute. Hindi sila nakakainis, at ayaw ni Hansen na mamatay silang lahat. Maaari ring dalhin ni Hansen ang ilang sa bahay kay Bauer upang maging mga kasama niya. At mayroon siyang maraming enerhiya na natitira. Mahal na customer, pasensya na. Isang magic lamang bawat tao ang kaugalian. Ito ay isang pag-iingat, sabi ng magic. Sige, kung gayon, mag-aampon ako ng isa, sabi ni Hansen. Salamat, pakipuntahan mo ang ganitong paraan. Nanguna ang magic, sinundan siya ni Hansen at Isha palayo sa port. Habang ang kanilang port ay maaaring mukhang moderno, ang iba pang bahagi ng planeta ay mukhang medyo primitive. Makikita mo ang malalaking, damuhan ng mga patlang na sinasakop ng mga globe ng halayan na tumatalon-talon. Parang isang bagay mula sa isang fairy tale. Sa isa sa mga damuhan na patlang, tinuro ng magic na kahawig ni Isha si Hansen at sumigaw. Mga bata, ang mga customer na ito ay gustong mag-ampon ng isa sa inyo. Sino ang gustong sumama sa kanila? Mabilis na dumating ang maraming mas maliliit na globe ng halayan na tumatalon. Lahat sila ay tumatalon at tumatalbog sa paligid ni Hansen na sinasabi, piliin mo ako. Piliin mo ako. Paano ako magdedesisyon? Hindi alam ni Hansen kung ano ang gagawin nang makita niya ang grupong ito ng magic. Walang gaanong pagkakaiba sa pagitan nila. Ang kanilang paglaki ay nakasalalay sa host at sa enerhiya na natatanggap nila. Dapat mo lang piliin ang gusto mo, sabi ni Isha. Piliin mo ako. Piliin mo ako. Malalaki ang mga mata ng magic habang tumatalon-talon sila sa paligid ni Hansen. Same time nilang hiniling na sila ang mapili. Pinili ni Hansen ang isang maliit. Ito ay isang dilaw na globe ng halaya, halos kasing laki ng isang kamao. Inilagay niya ito sa palad ng kanyang kamay at sinabi, pipiliin ko ang isang ito. Nalungkot ang ibang magic at umalis. Bumalik sila sa paglalaro sa mga patlang, naghihintay para sa susunod na pagkakataon ng pag-aampon. Pakititulo ang isang patak ng dugo sa ulo nito. Pagkatapos ay makakasama mo na ito, sabi ng magic. Nagpatulo si Hansen ng isang patak ng dugo sa dilaw na bola ng halaya. Pinanood niya kung paano nasisipsip ang dugo pagkatapos ay tuluyang nawala. Nang masipsip ito, nakaramdam si Hansen ng biglaang koneksyon sa pagitan niya at ng magic. Parang nababasa niya ang isip ng globe. Napakasaya ng magic, tumatalon-talon sa palad ni Hansen. Ano ang pangalan nito? Tanong ni Hansen. Wala silang pangalan. Maaari kang magbigay ng pangalan kung gusto mo, sabi ng magic na kahawig ni Isha. Tatawagan ko itong Bubble, sabi ni Hansen. Hindi siya masyadong magaling magpangalan at pinili niya ang anumang madaling masabi. Matapos niyang mampon si Bubble, dinala ni Isha si Hansen palayo sa Planet Magic. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay patungo sa pinakamalaking xenogeneic space ng Buddha. Sa daan, sinabi ni Isha kay Hansen na ang pagkakaroon ng magic ay makakatulong sa kanya na makalampas sa langit doon. Iyon ang dahilan kung bakit huminto sila doon sa kanilang paglalakbay. Gusto ni Hansen na tanungin kung paano makakatulong ang magic, ngunit parang tulala si Isha at hindi masyadong madaldal. Mas mayaman ang Buddha kaysa sa rebate at marami silang pag-aari ng mga sistema. Gayunpaman, ang pinakamalaking base na mayroon sila ay ang Buddha Kingdom. Ito ay isang xenogeneic space na katulad ng Naromon, ngunit hindi gaanong marami ang mga planeta doon. Mayroon lamang isang piraso ng lupa sa kalangitan. Gayunpaman, ang lupa na iyon ay maaaring mas malaki kaysa sa isang sistema. Halos hindi mailarawan ang laki nito. Hindi na kailangang magpakilala sina Hansen at Isha. Pumasok sila sa xenogeneic space nang hindi hinamon. Napakabukas ng Buddha Kingdom at maraming iba't ibang lahi ang nakatira sa lungsod. Sa katunayan, hindi gaanong marami ang Buddha doon. Nagulat si Hansen nang makita na marami sa mga Buddha at iba pa ang may sariling magic. Mukhang isang nakakagulat na karaniwang bagay. Sabi ni Isha, may gagawin ako bago tayo makinig sa pananalita. Dapat kang maglakad-lakad sa lugar na ito ng Buddha ng kaunti para matuto ka ng isa o dalawa. Makikipagkita ako sa iyo mamaya. Pagkatapos noon, nawala si Isha. Nawala siya, iniwan si Hansen mag-isa sa mga kalye. Hindi alam ni Hansen kung ano ang gagawin, kaya nagpasya lang siyang maglakad-lakad. Ang lugar na iyon ay bago sa kanya. Maraming bagay doon na hindi pa niya nakikita kailanman, kaya medyo kawili-wili. Sa sulok ng isang blok ng lungsod, may isang lalaki na nakasuot ng kakaibang damit. Nakaupo siya sa likod ng isang sirang mesa at may hawak na karatula na walang nakakaunawa doon. Naninigarilyo siya, at ang bawat pagsipsip ay ginagawa ng nakapikit ang mga mata.
Hindi nagtagal, isang matandang Buddha ang dumaan sa sirang mesa na mukhang malungkot. Sa ilang kadahilanan, ang karatula na hawak ng lalaki ay nahulog sa kalbong ulo ng Buddha. Ano ba ang problema mo? Hinimas ng matandang Buddha ang kanyang kalbong ulo at tumitig sa lalaki. Wala na siyang sinabi, at nagsimula siyang maglakad palayo. Kapwa Buddha, kulang ang emosyon sa iyong mga mata at itim ang iyong noo. May itim na usok na lumalabas sa iyong ulo. May nangyaring masama sa iyo kamakailan. Lumapit ang lalaki upang hawakan ang matanda at nagsalita ng seryoso. Kabanata 1935. Naglalakad-lakad si Hansen sa mga kalye. Tumingin siya sa unahan at nakita ang isang babaeng Buddha sa gitna ng isang karamihan. Nakasuot siya ng puting damit at ang kanyang mga kilay ay parang nasa isang painting habang nakangiti siya kay Hansen. Speechless Buddha Lady. Nagulat si Hansen. Ginoo Hansen, kung gusto mo, maaari kitang gabayan sa paligid ng Buddha Kingdom. Lumapit si Speechless Buddha Lady kay Hansen at kinausap siya. Oo, pakiusap, sabi ni Hansen. Imposible na makatakas mula sa Buddha Kingdom. Wala namang ibang gagawin si Hansen, at malaya siyang nag-aalok na gabayan siya, kaya hindi siya tatanggi. At bukod pa roon, maganda si Speechless. Kung gayon, sundan mo ako. Hindi kita bibiguin. Ngumiti si Speechless kay Hansen at pagkatapos ay nagsimulang maglakad. Nakaramdam ng kakaiba si Hansen. Maraming tao sa lungsod, ngunit parang walang nakakakilala kay Speechless. Nagtaka siya kung bakit walang nagbibigay sa kanya ng kakaibang tingin. Alam ni Speechless ang iniisip ni Hansen. Ngumiti siya at sinabi, hindi masyadong interesado ang mga Buddha sa pagiging sikat. Bihira akong lumabas na nakadisplay ang aking rango. Kaya pala, tumanggo si Hansen, at pagkatapos ay nagtanong, mayroon bang espesyal na lugar na maaari kong puntahan? Sigurado akong alam mo ang mga pinakakagiliw-giliw na landmark dito. Maaari mo akong tawaging Speechless, sa pamamagitan ng paraan. Tumigil si Speechless at pagkatapos ay sinabi, sa tingin ko ay hindi ka interesado sa mga ordinaryong labi, ngunit may isang Buddha Wall na matatagpuan 400 milya mula rito. Ito ay isang lugar na binisita ng isang kalahating Diyos na Buddha King. Dapat kang tumingin, Ginoo. Tawagin mo akong Hansen. Kakaiba ang tawagin akong Ginoo. Ngumiti si Hansen. Tumanggaw si Speechless Buddha Lady at nagsalita tungkol sa pinagmulan ng Happy Buddha Wall. Maganda ang kanyang pananalita, at maganda rin siya. Hindi ito nakakabagot na pakinggan. Ang Happy Buddha Wall ay hindi nilikha ni Happy Buddha King. Ito ay isang mag-aaral na gumuhit ng isang imahe ni Happy Buddha King sa dingding na iyon. Iyon ang dahilan kung bakit tinawag itong Happy Buddha Wall. Si Happy Buddha King ay isang napakasikat na kalahating Diyos na tao, ngunit umalis siya ng matagal na panahon. Ang kanyang pangalan ay madalas pa ring naririnig sa lungsod, bagaman, at siya ay isang figure na kilalang kilala. Ang mag-aaral na gumuhit ng kanyang imahe ay hindi rin isang ordinaryong tao. Siya ay isang alamat. Sa mga mas mataas na lahi, ang lipunan ng Buddha ay may pinakamaraming mga outsider. Sa Buddha Kingdom, 1% ng mga tao nito ang tunay na Buddha. Ang natitira ay mga outsider, at marami sa kanila ay medyo sikat. Ang ilan sa mga sikat na outsider ay mga hari pa nga. Ang taong gumuhit kay Happy Buddha King ay isang outsider doke na nagngangalang Shilya. Labis na hinahangaan ng taong iyon si Happy Buddha King, kaya nais niyang iguhit siya ng isang larawan. Maraming iba't ibang kwento. Nakasama ni Shilya si Happy Buddha King ng 10 beses na may alok, at sa bawat pagkakataon ay tinanggihan si Shilya. Gayunpaman, sa ika-11 pagkakataon, pinayagan ni Happy Buddha King si Shilya na magpatuloy. Ang Happy Buddha Wall ang resulta. Bago matapos ang pagguhit, nagsanay si Shilya ng tuloy-tuloy na 3 taon sa kumpletong paghihiwalay. Nang bumalik si Shilya, ginawa niya ito bilang isang hari. Sa kalaunan ay naging kalahating Diyos din si Shilya. May isang kasabihan sa mga Buddha, si Shilya King ay isang sikat na hari, ngunit tulad ni Happy Buddha King, nakalimutan sila ng kasaysayan. Ang alam lang ng lahat ngayon ay ang labi ng Happy Buddha Wall. Nagustuhan ni Hansen ang kwento, at nang matapos ito, nasa Skycliff na sila. Doon naroon ang dingding. Naisip ni Hansen na ang lugar, dahil sa sagradong kahalagahan nito, ay mahusay na mapoprotektahan. Ngunit wala man lang rehas, at nakarating agad sila sa harap ng dingding. Ang Happy Buddha Wall ay iginuhit sa gilid ng bangin. Ito ay hindi bababa sa 10 metro ang taas. Mukhang medyo kakaiba. Tumingin si Hansen sa Happy Buddha Wall mula sa malayo. Nagtaka siya, akala ko larawan ito ni Happy Buddha King. Bakit may 2 Buddha na iginuhit sa dingding? Alin sa kanila siya?
Ang dingding ay naglalarawan ng isang Buddha na nakaupo sa isang bulaklak ng lotus, nakangiti. Ngunit mayroon ding isang babaeng Buddha sa tabi ng Buddha. Hawak niya ang leeg nito, at magkayakap sila sa halik. Ngumiti si Speechless at sinabi, akala ko maraming Diyos sa paniniwala ng mga rebate. Si Happy Buddha King ang ating Diyos ng pag-ibig. Si Happy Buddha King ay tinatawag na Ming King, at ang babaeng Buddha doon ay ang asawa ni Ming. Pareho silang naging Diyos, at magkasama magpakailanman. Pareho silang tinawag na Happy Buddha King. Naiintindihan ko. Maaaring sinabi iyon ni Hansen, ngunit sa loob niya, naisip niya, hindi ba ito parang kombinasyon ng dalawa? Akala ko isa lang ang hari, pero sa katunayan ay isang matandang lalaki at ang kanyang babae. Walang anumang kahulugan, at ang kahulugan ay walang anumang. Ang wala ay hindi kahulugan. Kung saan naroon ang mga pandama, doon naroon ang mga Buddha. Seryosong sinabi ni Speechless kay Hansen. Hindi ko maintindihan ito. Parang hindi ako sapat na karapat-dapat para sa mga Buddha. Ngumiti si Hansen. Ngumiti si Speechless at sinabi, hindi ko masasabi sa iyo kung angkop ba ito para sa iyo, ngunit marahil sa pagtingin sa dingding, matututo ka ng isa o dalawa. Nang iguhit ni Sheila ang larawang ito, natutunan ni Sheila King kung ano ang ibig sabihin ng maging masaya. Ang kaligayahan ay nasa loob mismo ng dingding na ito. Kung ito ang iyong kapalaran, kung gayon, matututo ka rin ng isang bagay. Sinuri ni Hansen ang Happy Buddha Wall, ngunit wala siyang natutunan. Ngumiti siya ng mapait at sinabi, parang hindi ako angkop para sa mga Buddha, dahil hindi ako nakakakuha ng anumang bagay. May paraan para makita mo ito, ngunit kailangan kitang tulungan. Gusto mo bang subukan ito? Ang magagandang mata ni Speechless ay tumitig ng diretso kay Hansen. Kung handa kang tumulong, syempre. Ngumiti si Hansen. Sige, kung gayon, tumingin ka sa aking mga mata. Sabihin mo sa akin kung ano ang nakikita mo. Ngumiti si Speechless kay Hansen, habang ang kanyang mga mata ay nagsimulang magpakita ng ilang uri ng paggalaw. Tumingin si Hansen sa kanyang mga mata, ngunit masyadong maganda ang kanyang mga mata. Mahirap ilarawan kung gaano kaganda ang mga iyon. Napakaliwanag ng mga ito, at ang pagtingin sa mga ito ay nagpaparamdam sa mga tao na gustong tumitig ng may paghanga. Pakiramdam ni Hansen na parang hinihigop ang kanyang paningin sa kanya. Sa refleksyon ng kanyang mga mata, malinaw niyang nakita ang kanyang sarili. Ngunit ang anino ay napakakaiba, at nakita niya ang kanyang sarili na hubad. Wala siyang suot sa harap ni Speechless Buddha Lady. Boom! Pakiramdam ni Hansen na parang binaril lang siya sa ulo. Napakaraming naiisip ang biglang pumasok sa kanyang isip, marami sa mga ito ang nagpapulula sa kanya. Patuloy na tumitingin si Speechless kay Hansen. Nagiging mamasa ang kanyang mga mata, at kakaiba ang tingin niya kay Hansen. Kabanata 1936, ginamit ng asawa ni Ming ang kanyang pag-ibig upang pakainin ang malupit na demonyong si Ming King. Nakuha niya itong magbukas ng isip at maging isang Buddha King mismo. Kahit ang malupit na halimaw na iyon ay hindi makapigil dito, kaya paano ka? Napakayabang ni Speechless. Sa panahon ng palitan ng kultura sa pagitan ng Buddha at ng rebate, natalo si Speechless kay Gu Qingcheng. Hindi siya masaya tungkol doon. Nang marinig ni Speechless na bibisita si Hansen sa Buddha Kingdom, hinanap niya ito. Talagang gusto niyang maghaiganti ng husto. Plano niyang dalhin si Hansen sa Happy Buddha Wall. Sa atmosfera sa harap ng dingding na iyon, at sa kanyang mga kasanayan upang maistorbo ang kalooban ni Hansen, alam niyang magtatagumpay siya. Hindi papayag si Speechless na maging isa sa mga Buddha si Hansen. Kaya, pinahulog niya ito sa pag-ibig sa kanya. Tiwala siya sa binhi ng pag-ibig na itinanong niya. Dahil ang isip ni Hansen ay kasalukuyang nagugulo, maaari niyang samantalahin ang kanyang naguguluhang estado at itanim ang kanyang binhi. Gagawin niya ang lahat ng kanyang utos, at makikinig siya sa kanya kahit ano paman. Ang kasanayan ay tinawag na desir, at kakaunti ang mga taong maaaring magsanay nito ng may kahusayan. Ngunit napakatalentado ni Speechless dito, dahil sa kanyang koneksyon kay Speechless Buddha King. Sinanay ni Speechless Buddha King ang mga kasanayan sa kaligayahan, at sinundan niya ang halimbawa nito. Napakaganda ng mga mata ni Speechless, at naisip niya sa kanyang sarili, sige. Habang ang iyong kalooban ay nagugulo pa rin, itutulak kita sa isang sitwasyon na magpapahiya sa iyo ng husto kapag bumalik ka sa iyong katinoan. Ang pag-iisip tungkol dito ay nagparamdam sa kanya ng mas mahusay. Walang pakialam na sinimulan niyang tingnan si Hansen. Sa katunayan, mukhang Buddha siya. Mas kaakit-akit ang mukha ni Hansen kaysa sa average, ngunit masyadong makapal upang magmukhang eksaktong tulad ng isang Buddha. Hindi ito maganda. Ngunit ang mga talento ni Hansen ay nakakagulat na maganda.
Napakatalas ng mga ito, kahit siya ay naiinggit sa kanyang kakayahan. Ang pinakanakagulat sa kanya ay ang mga mata ni Hansen. Hindi ito maganda, ngunit napakakaakit-akit sa isang kadahilanang hindi niya matukoy. Mayroong isang bagay tungkol sa mga ito na nagpapaalala sa kanya ng isang sumisibol na phoenix. Ang mga itim na mata na iyon ay isang nakakaakit na bangin, at habang nakatitig siya sa mga ito, biglang nahirapan si Speechless na tumingin palayo. Dahan-dahan, nagsimulang mamula ang mukha ni Speechless. Kakaiba ang pag-alog ng kanyang mga mata. Lumapit siya ng lumapit sa kanya. Napakaganda ng kanyang mga mata, at ang kanyang mga labi ay lumapit sa mga labi ni Hansen. Bakit sa tingin ko iba ang hitsura niya, bigla? Nagtaka si Speechless, at nagsimula ng bumilis ang kanyang puso. Bigla niyang kailangan si Hansen tulad ng kailangan niyang huminga. Mukhang ang tao ng kanyang mga pangarap. Ang kanyang lakas buhay ay nag-ulo. Isang ungol ang lumabas sa kanyang mga labi, habang ang kanyang mga mata ay nahulog sa isang malambot na tingin. Parang gusto niyang hilahin si Hansen palapit. Ang kanyang mga braso, sa ilalim ng puting damit, ay nakapalibot sa leeg ni Hansen. Ang kanyang mga labi ay makakonekta sa mga labi ni Hansen. Bigla, isang daliri ang lumapag sa mga labi ni Speechless. Mabilis siyang naitulak palabas ng kanyang pagkatulala. Huwag mong masyadong subukan iyon, maaari kang maging addict. Ngumiti si Hansen habang hinahawakan ang mga labi ni Speechless. Nag-apoy ang mga pisngi ni Speechless. Sa isa pang ungol, natamba siya paatras. Ang kanyang puso ay nag-ulo, at hindi na niya magawang tumingin kay Hansen ngayon. Gusto niyang maghukay ng butas at itago ang kanyang sarili. Pasensya na, naalala ko na mayroon talagang dapat akong gawin. Aalis na ako ngayon. Pasensya. Lubos na nagulat si Speechless, at halata na gusto niyang tumakas. Nakita ni Hansen na nakakatawa na si Speechless, sa lahat ng tao, ang tataka sa ganoong paraan. Ang kanyang kalooban ay parang isang Diyos. Masyadong malakas para sa isang tao tulad ni Speechless na madaling manipulahin. Hindi maalog ni Speechless ang desire skill ni Hansen. Ang kanyang pagtatangka sa pang-aakit ay bumalik sa kanya, at iyon ang dahilan kung bakit siya tumakas. Matapos siyang umalis, umupo si Hansen sa ilang hagdan at pinagmasdan ang Happy Buddha Wall. Hindi makita ni Hansen ang anumang espesyal na bagay tungkol dito. Ngunit ngayon na wala na siya, maaari niyang i-scan ang dingding gamit ang kanyang Dangshan Aura. Naiintindihan ko. Tumingin siya dito, pagkatapos ay inalis ang kanyang Dangshan Aura. Lumabas na hindi ito sulit na suriin. Ngunit habang naghahanda siyang umalis, dumating ang ilang tao. Pumunta rin sila doon upang makita ang dingding. Tumingin si Hansen sa kanila at napansin kung gaano sila kahawig ng mga tao, maliban sa mga sungay sa kanilang mga ulo, syempre. Bukod dito, kilala ni Hansen ang pinuno ng pangkat. Luo Ji. Hindi pa siya patay. Nagulat si Hansen. Nang makilala niya si Luo Ji the Demon, nasa Planet Kate siya. Inimbitahan ni Luo Ji si Hansen na sumama sa kanya sa Demon's Grave. Nang mapanganib ang dalawa, iniwan ni Luo Ji si Hansen at tumakas sa desyerto. Hindi pa nakikita ni Hansen ang lalaki mula noon, kaya ipinapalagay niyang patay na ito. Lumalabas na nakaligtas ang lalaki, at para tapusin ang lahat, napunta siya sa Buddha Kingdom sa parehong oras na si Hansen. Mukhang nagsanay siya ng husto sa panahong hindi sila magkasama. Mas mabilis siya kaysa kay Hansen, at iyon ay dahil siya ay isang Earl. Nang makita ni Luo Ji si Hansen, nagulat din siya. Tinanong niya si Hansen, ikaw ba ang estudyante ni Knife Queen, Hansen? Oo ako. Sino ka? Ginamit ni Hansen ang kanyang dollar persona nang una niyang makilala si Luo Ji. Hindi alam ng lalaki na si Hansen ay dollar. Ako si Luo Ji ng Demon. Dinala ni Luo Ji ang ilang mga demon kasama niya. Ngumiti siya kay Hansen, dito ka siguro para makapasok sa langit ng Buddha, tama. Paano kung magkasama tayong pumunta doon? May ibang dapat kong gawin. Pasensya na sa pagkadismaya sa iyo, sabi ni Hansen at umalis. Alam na ni Hansen kung anong uri ng tao si Luo Ji ngayon, at alam niyang hindi siya lubos na makikipagtulungan sa kanya. Walang galang. Matapos umalis si Hansen, nagsalita ang isang demon sa likod ni Luo Ji. Kinaway ni Luo Ji ang kanyang kamay at sinabi, ang mga genes ng lalaking iyon ay maaaring hindi matatag, ngunit ang kanyang kasanayan ay malalim. Kinuha siya ni Knife Queen bilang estudyante, kaya mas mabuting huwag natin siyang insultuhan. Mahalaga sa akin ang paglalakbay na ito sa langit. Hindi tayo maaaring magkamali. Mangyaring kumilos ng maayos at huwag mo akong bigyan ng hindi kinakailangang problema. Opo, Ginoo. Sumang-ayon ang mga demon kasama niya. Naglalakad si Hansen patungong kanluran, ngunit wala siyang oras upang tumigil at humanga sa mga tanawin.
Gusto lang niyang bumalik sa lungsod kung saan magbibigay ng talumpati si Burning Lamp Alpha. At pagkatapos noon, gusto niyang matapos na ang pagsubok na ito sa langit para makabalik na siya sa kanyang asawa. 2 araw na ginugol ni Hansen sa pagbabalik sa lungsod ng Buddha. Nang makapasok siya, nakita niya ang isang pamilyar na anino na lumitaw sa karamihan. Bakit siya narito? Nagulat na tumitig si Hansen. Ngunit pagkatapos, nawala ang anino. Naglakad si Hansen sa eskinita kung saan nakita niya ito, ngunit wala siyang nakitang bakas ng lalaki. Nagkakamali ba ang aking mga mata? Hindi maaaring narito si God's Retribution. Walang paraan na makalabas siya dito nang walang tulong ko. Nag-isip si Hansen dahil ang buong sitwasyon ay parang mali. Ngunit ang hugis ng katawan ng anino ay talagang kahawig niya. Kabanata 1937. Naglakad-lakad si Hansen, ngunit hindi na niya nakita ulit si God's Retribution. Marahil ay nagkakamali ang aking mga mata. Umiling si Hansen, pagkatapos ay nagpunta upang maghanap ng lugar sa lungsod ng Buddha upang manatili. Ang lungsod ay gawa sa ginto, at kahit ang lupa ay nakalatag ng ginto. Medyo nakakatakot ang kagandahan nito. May mga estatwa ng Buddha saan man, at ang kanilang presensya ay nagparamdam kay Hansen ng hindi komportable. I wonder when Yisha will show up again. Naghintay si Hansen ng 2 pang araw, at hindi pa rin niya nakikita ito. Nagiging impatient na siya ngayon. Nagsimula ng pag-usapan ng mga tao sa lungsod ang nalalapit na talumpati ni Burning Lamp Alpha. Walang lahi ang ipinagbabawal na makinig sa talumpati, at sinumang may anumang katayuan ay maaaring pumunta. Hindi nakakagulat na sinabi niyang hindi mahalaga kung maririnig ko ito o hindi. Dahil ang talumpati ay para sa lahat, tiyak na walang kakaiba o mahalaga ang sasabihin. Malalaman ng lahat ang anumang sasabihin niya, iniisip ni Hansen habang papalapit siya sa isang estatwa ng Buddha. Naglalakad siya sa isang sikat na Buddha path. Ito ay isang tuwid na daan na patungo mismo sa palasyo ni Burning Lamp Alpha. Ang daan ay 10 metro ang lapad, pinalamutian ng 3,000 gintong Buddha na nakapalibot dito. Sinasabi ng mga bulong-bulungan na ang bawat Buddha ay kumakatawan sa isang mundo. 3,000 Buddha ay nangangahulugang may 3,000 mundo. May isang Geno art ng Buddha na tinatawag na 3,000 worlds. Ito ay nagmula sa 3,000 Buddha ng daan na iyon. Hindi naman naniniwala si Hansen sa mga kwento. Ngunit wala siyang ibang gagawin sa kanyang oras, kaya nagpasya siyang pumunta at tumingin. Marahil ay makakakuha siya ng 1 o 2. Dahil magbibigay ng talumpati si Burning Lamp Alpha, maraming outsider ang naroroon, tulad ni Hansen. Lahat sila ay sinamahan ng kanilang sariling magic. Nagsimulang tumalon-talon si Bubble, puno ng excitement. Ang katalinuhan ng magic ay unti-unting lumalaki, at ang kanilang mga personalidad ay medyo simple. Hindi sila mga komplikadong nilalang. Ang pag-abot sa antas ng katalinuhan ng isa na ginaya ang hugis ni Yisha ay mangangailangan ng ilang dekada. Nangangailangan din ito ng maraming enerhiya para mangyari iyon. Ang 3,000 estatwa ng Buddha ay pawang natatangi, at wala ni isa sa kanila ang kopya ng isa pa. Dumating si Hansen upang tumingin upang patayin ang ilang oras. Nang makalampas siya ng 200 Buddha, nakita niya si Speechless at ang ilang iba pang outsider doon. Wala sa kanila ang mukhang mababang ranggo. Marahil ay dinala sila ni Speechless doon para makita nila ang mga Buddha. Tumingin ng mas malapit si Hansen at nagulat. Lahat ng mga outsider na iyon ay mula sa ibang lahi. Isa sa kanila ay isang feather. Ang mga feathers ay tinanggal sa bulwagan ng mga mas mataas na lahi, at bihira silang makita sa labas ng Holy Heaven ngayon. Hindi maliit na bagay ang makita ang isang feather dito. Hindi nakilala ni Hansen ang feather na iyon. Ngunit sa kanila ay may isang taong kilala ni Hansen. At iyon ay si Hyer ng pirate. Nasa lungsod ng Buddha rin siya. Mukhang seryoso ang lahat sa paglalakbay na ito sa langit. I wonder what's so good about it, and what resides in their heaven. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ni Yisha nang magpasya siyang huwag magpaliwanag ng anumang bagay. Hindi ba ako ang kanyang estudyante? O kaya ay sinipa lang siya sa ulo ng isang asno? Nalungkot si Hansen. Sa kabutihang palad, makikilala lang ni Hyer si Hansen kung nakasuot siya ng kanyang Dangshan armor. Iyon ang mukha ni Dollar. Kung alam niya kung sino siya, maaari siyang subukang salakayin siya doon at doon. Bukod kay Hansen, mayroon ding isang lalaki na may ulo ng baka. Mukhang isang minotaur. Hindi siya mula sa cow, ngunit naisip ni Hansen na siya ay mula sa parehong lahi ng mga kapwa na nakasalamuhan niya sa iba't ibang mga kaganapan ng rebate. May 3 pang iba doon. Ang isa sa kanila ay may ulo na tumubo tulad ng isang dragonfly.
May isa na may 3 mukha at 6 na braso, at ang isa pa ay isang gana na lalaki. Mayroon siyang mas mababang katawan na ahas at lahat. Lahat sila ay natatangi. Hindi masasabi ni Hansen kung gaano sila kalakas, ngunit lahat sila ay mukhang ibang-iba. Tumigil si Hansen sa pagtingin sa kanila at ibinalik ang kanyang tingin sa mga estatwa sa paligid niya. Talagang ayaw makita ni Hansen si Hyer, sakaling makilala siya nito. Buddha Lady, sa paglalakbay na ito sa langit, ilang tao ang makakarating sa kabilang panig. Ang gana na lalaki ay nagtanong kay Speechless. Maraming mga henyo dito, kaya marami ang makakarating sa kabilang panig. Kayo ay pawang mga elite ng inyong mga lahi na may natatanging talento. Kung mayroon kang matibay na kalooban, makakarating ka, sabi ni Speechless. Ang lalaki na may ulo ng baka ay umungol at sinabi, marahil hindi. Ang langit na ito ay nagbukas ng maraming beses, at mas kaunti sa 10 tao ang nakakatapos nito sa bawat pagkakataon. Sigurado akong mayroong ilang limitasyon sa bilang ng mga makakagawa nito. At mas maraming mga elite, mas mahirap ito. Amitabha, sinabi ni Speechless ang catchphrase ng Buddha, at pagkatapos ay sinabi niya, Sig Earl, masyado kang nag-iisip. Walang ipinapatupad na mga limitasyon. Kung kaya mong maglakad sa langit, makakaya mo. Walang emosyon na tumingin ang gana na lalaki sa lalaki na may ulo ng baka at sinabi, Sig, kung takot ka, hindi mo kailangang pumunta. Good. Ano ang sinasabi mo? Tumakbo ang lalaki na may ulo ng baka patungo sa gana ng galit, humihinga ng apoy mula sa kanyang ilong. Kumalma ka. Ito ang Buddha's path, hindi ka dapat maingay dito. Pumwesto si Speechless sa pagitan ng dalawa. Hindi nagsalita si Hyer at ang lalaki na may 3 mukha at 6 na braso. Nanonood lang sila. Hindi mukhang magpapatuloy ang alitan ni Sig at Good, at basta na lang nila itong hindi pinansin pagkatapos noon. Patuloy na ginagabayan sila ni Speechless, ipinakikita ang 3,000 Buddha. Nang makalapit sila kay Hansen, tumalikod si Hansen sa kanila. Ayaw niyang masangkot. Nakita lang niya ang kanyang likod, ngunit nakilala ni Speechless si Hansen. Nagiging kakaiba ang kanyang ekspresyon, at nagkunwari siyang hindi siya napansin. Ipinagpatuloy niya ang kanyang paglilibot sa 3,000 Buddha. Nang makita silang naglalakad palayo, nakaramdam ng malaking ginhawa si Hansen. Ngunit bago pa siya tuluyang makaramdam ng ginhawa, bumalik si Hyer patungo kay Hansen. Nagulat si Hansen. Nakakita ba siya ng isang bagay? Hindi natatakot si Hansen sa kanya, ngunit hindi niya maaaring ipagsapalaran na malantad ang kanyang pagkakakilanlan bilang dollar. Magdudulot ito ng malaking problema kay Yisha. Lumapit si Hyer kay Hansen at tiningnan siya. Patuloy na tumitingin si Hansen sa Buddha at hindi siya pinansin. Nagpasya si Hansen na kung napansin niya ang isang bagay, tatanggihan niya ang anumang sasabihin nito. Tatanggi siya kahit ano paman. Inilagay ni Hyer ang kanyang kamay sa balikat ni Hansen at tahimik na nagsalita sa kanyang tainga. Sinabi niya, may romantikong relasyon ka ba kay Speechless? Nagulat si Hansen. Talagang hindi niya inaasahan na sasabihin iyon ni Hyer. Kaya, tiningnan lang niya ito at nagkunwari na hindi niya alam ang ibig niyang sabihin. Kabanata 1938. Nakita kung gaano nagulat si Hansen, kinuha ni Hyer ang kanyang reaksyon bilang isang kumpirmasyon. Pagkatapos ay bumulong siya, hindi tayo dapat mag-usap dito. Dapat tayong maghanap ng ibang lugar para mag-chat. Sa tingin ko ay mali ang tao mo, wala akong ideya tungkol sa pinagsasabi mo. Nagkunwari si Hansen sa kanyang pagkagulat. Itinaas ni Hyer ang kanyang mga labi sa isang maliit na ngiti at sinabi, walang saysay na magkunwari. Ako ay isang magnanakaw, at walang nakakataka sa aking mga pandama. Sasabihin ko ito sa isang Buddha King, alam mo kung ano ang mangyayari sa iyo at kay Speechless kung gagawin ko, tama. Bago pa makapagsalita si Hansen, nagpatuloy si Hyer. Oh, pero para malaman mo, hindi ako nagiging masama. Sa totoo lang, gusto kong makipagkalakalan sa iyo. Pagkatapos sabihin iyon, hinayla ni Hyer si Hansen palayo sa Buddha's path. Lumabas sila sa lungsod at pumunta sa pampang ng isang malapit na ilog. Gusto ni Hansen na marinig ang gusto nitong sabihin, kaya hindi siya nag-atubiling sundan ito palabas. Sige, mag-usap tayo dito. Binitawan ni Hyer si Hansen, pagkatapos ay umupo sa tuktok ng isang bato. Ngumiti siya at sinabi, dahil sa iyong relasyon kay Speechless Buddha Lady, maaari ko lang ipalagay na alam mo ang mga lihim ng langit. Anong mga lihim? Tanong ni Hansen kay Hyer. Tigilan mo ang pagkukunwari. Ang langit ay nagbukas ng maraming beses, at maraming lahi ang narito. 10 tao lang sa kanila ang nakakarating sa dulo, sa bawat pagkakataon. Naniniwala akong may lihim dito sa isang lugar.
Nakatitig si Haier kay Hansen nang magpatuloy siya. Dahil sa reputasyon ni Speechless, tiyak na alam niya kung paano makarating sa kabilang panig. Wala akong gusto mula sa iyo. Ang gusto ko lang ay dalhin mo ako kasama mo at tulungan mo akong makarating sa dulo. Kung gagawin mo, itatago ko ang relasyon sa pagitan ninyong dalawa. Pangako ko. Sa tingin ko nagkamali ka. Kilala ko si Speechless, ngunit wala kaming relasyon sa isa't isa. Sa katunayan, 2 beses pa lang kaming nagkita, sabi ni Hansen. Mukhang naiinis si Haier sa pagtanggi. Ang kanyang mukha ay napuno ng hamog na nagyelo at sinabi niya, masama ito. Sasabihin ko ito sa Buddha King ngayon. So what if he knows? Tinuwanan ni Hansen si Haier. Tumingin si Haier kay Hansen ng may paghamak. Nagkukunwari ka pa rin. Wala kang maitago sa isang pirate pakopya bawat trick sa libro upang makuha ang iba na sumali sa kanilang pananampalataya. Ang pag-aasawa ay isa sa mga paraan. Maraming nilalang sa sansinukob na ito ang nakatali sa Buddha sa ganitong paraan. Tulad ni Happy Buddha King, siya ang pinakamahusay sa buong sansinukob. Gayunpaman, kahit siya ay nadaya sa isa sa mga kaayusan na iyon. Sikat si Speechless, at mag-aasawa siya ng isang makapangyarihang tao. Kailangan niya ito. Kung malalaman ng Buddha King ang tungkol sa inyong dalawa, sa tingin mo ba hahayaan kanyang makaligtas? Dapat mong malaman ito. Hindi alam ni Hansen na may ganitong kultura ang mga Buddha, at nakita niyang medyo kawili-wili ito. Nang hindi tumugon si Hansen, nagpatuloy si Haier sa pagsabi, hindi alam ng iba na ganyan ang mga Buddha, ngunit alam namin. Hindi sila mas matalino kaysa sa mga pirate, alam mo. Hindi ko talaga sila gusto, at higit pa rito, ayaw kong ibunyag ang iyong kwento. Kung tutulungan mo ako, panalo-panalo ang sitwasyon para sa ating lahat. Alam mo kung sino ako? Tanong ni Hansen kay Haier. Nagulat si Haier at sinabi, paano ko malalaman kung sino ka? Ikaw ay isang mababang Viscount. Kahit na sikat ka, hindi hahayaan ng Buddha na makasama mo siya. Ngumiti si Hansen at sinabi, ako ang estudyante ng rebate na tinatawag na Knife Queen. Ito ang aking unang pagkakataon dito, at ito ang aking ikatlong pagkikita kay Speechless. Wala nang ibang nangyayari, okay. Talagang nagkakamali ka. Kumunat ang noo ni Haier kay Hansen. Tumingin siya ng diretso sa kanya. Nang makita siyang tumalikod upang umalis, hinailan niya ito at sinabi, kahit na hindi kayo magkasama, paano kung makipagtulungan pa rin tayo? Maglakad tayo sa langit ng magkasama. Anong pakinabang ang mayroon tayo sa pagtutulungan? Tanong ni Hansen kay Haier. Marami. Ako ang pinakamahusay na henyo ng mga pirate. Alam ng lahat ang pangalang Haier. Siya ay isang bihira at napakatalentong tao. Magiging Diyos ako, balang araw. Patuloy na pinupuri ni Haier ang kanyang sarili, hindi nagpapakita ng anumang kahihiyan. Kung magtutulungan tayo, mas madali tayong makakadaan sa langit. Tinapik ni Haier si Hansen sa balikat. Kung kasing galing ka ng sinasabi mo, bakit mo kailangan si Speechless na gabayan ka? Tinuwanan siya ni Hansen. Hindi nagbago ang mukha ni Haier, at sinabi niya, sigurado akong makakadaan ako, ngunit ito ay isang minsan sa isang buhay na pangyayari. Mabuti na mag-ingat ng labis, hindi ba? Tumalikod si Hansen at umalis, hindi siya pinansin. Sinundan siya ni Haier at nagmakaawa, pag-usapan natin ito. Sabihin mo ang iyong mga kondisyon. Wala akong alam tungkol sa inaasahan ko sa langit, kaya walang saysay na sundan ako. Alam ni Hansen na nagdududa si Haier tungkol sa posibilidad ng kanyang relasyon kay Speechless, kaya patuloy siyang naglakad ng matatag. Kinagat ni Haier ang kanyang mga ngipin at naglabas ng isang bagay. Dapat alam mo ito. Kung makikipagtulungan ka sa akin, kung gayon, sa iyo ito. Tumingin si Hansen sa mga kamay ni Haier at nakita ang isang tablet. Ito ay kasing laki ng palad. Maraming salita, mas maliit kaysa sa mga butil ng bigas, ang nakaukit dito. Wala namang espesyal dito. Ano ito? Tumingin si Hansen sa tablet ni Haier nang may pagdududa. Nagulat si Haier. Tinitigan niya si Hansen, at sinabi, talaga. Hindi mo ba alam ang tungkol sa virtual tablet? Ano ang virtual tablet? Tumingin siya dito at nagtanong. Nakita ni Haier na talagang naguguluhan si Hansen, kaya ini-shake niya ito sa harap niya at sinabi, ang virtual tablet ay isang makapangyarihang kayamanan na naiwan ng isang mahiwaga, mas mataas na lahi. Mayroon itong mahiwaga na Geno art ng lahi na iyon. Nang matanggap ng mga Buddha ang virtual tablet, nasipsip nila ang mga talento upang maging tulad nila ngayon. Maraming Geno arts ang nagmula sa virtual tablet na ito. Ito ay isa sa marami. Hinukay ito ng mga pirate mula sa ilang lumang mga guho, at walang ibang nakakaalam tungkol dito.
Ngunit maaari itong maging sa iyo kapalit ng isang pakikipagtulungan. Paano ko malalaman kung totoo ito o hindi? Curious si Hansen. Hindi ba ikaw ang estudyante ni Knife Queen? Kung hahayaan mo siyang tingnan ito, malalaman niya ang katotohanan. Hindi rin siya magsisinungaling, sabi ni Hyer. Sige, kung totoo ito, tatawid ako sa langit kasama ka. Kinuha ni Hansen ang tablet. Wala namang relasyon si Hyer kay Speechless, at halos libre niyang ibinibigay ito sa kanya. Hindi niya tatanggihan iyon. Kabanata 1939. Bakit mo ako sinusundan? Tanong ni Hansen, nakatingin kay Hyer. Dahan-dahang naglakad si Hyer sa likod niya. Binayaran ko na ang aking bahagi ng usapan, kaya syempre susundan kita. Magbubukas ang langit sa loob ng ilang araw, at hanggang sa panahong iyon, nakakabit ako sa iyo. Makikinig ako sa talumpati ni Burning Lamp Alpha. Makikita tayo doon, sabi ni Hansen. Wala namang ibang pupuntahan ako. Mas mabuti pang sundan kita. Masarap din sigurong makipagkita kay Knife Queen. Talagang gusto siyang sundan ni Hyer. Nakita ni Hansen na hindi aalis si Hyer, kaya hinayaan niyang sumama ito. Ilang araw pa bago magsimula ang talumpati, at parang napakahaba para kay Hansen. Sa araw ng talumpati, hindi pa rin nagpapakita si Isha. Kakaiba, nasaan si Isha? Diretso ba siyang pumunta sa lugar ng talumpati? Kumunat ang noo ni Hansen. Ikaw ba talaga ang estudyante ni Knife Queen? Nasaan siya? Nang malapit nang magsimula ang talumpati, nagtapon ng hinala si Hyer kay Hansen. Nagsisimula na siyang mag-isip na hindi niya alam kung sino talaga siya. Kung hindi ka naniniwala sa akin, ibalik mo sa akin ang iyong tablet. Pagkatapos ay magkakahiwalay na tayo. Iniabot niya ito sa kanya. Sa nakalipas na ilang araw, sinaliksik niya ang teksto sa tablet. Mukhang isang napakaseryosong bagay, ngunit walang simula o katapusan ang teksto na kasama rito. Ito ay isang bahagi lamang ng isang mas malaking GenoArt. Wala kang matututunan mula doon. Nalaman ni Hansen na medyo kilala ang tablet. Malamang na tunay ang bahaging nakuha ni Hyer. Ang virtual tablet ay mayroong maraming imbakan, at napuno ito ng GenoArt. Kung isa lang ang piraso na mayroon siya, kung gayon, isa lang ang bahagi ng GenoArt na mayroon siya. Hindi nakakagulat kung bakit handa itong ibigay sa kanya ni Hyer. Hindi. Nabasa mo na ang mga nilalaman. Ano ang saysay na ibalik ito sa akin ngayon? Umiling si Hyer. Hindi siya pinansin ni Hansen, at patuloy siyang kumunat ang noo. Nagsimula ang talumpati, at hindi pa rin bumabalik si Isha. Kung wala si Isha, hindi magkakaroon ng imbitasyon si Hansen mula sa Buddha upang makapasok sa kanilang langit. Hindi siya makakikinig sa talumpati sa palasyo, kaya kailangan niyang manatili sa plaza at makinig kasama ang mga karaniwang tao. Hindi makita si Burning Lamp Alpha mula sa plaza. Ang mga tagapakinig ay makakarinig lamang sa kanyang boses na tumutunog mula sa mga dilaw na speaker. Maraming nilalang ang nakikinig sa talumpati sa pamamagitan ng sistema ng tunog ng Buddha. Nang marinig ni Hansen ang sinasabi, naisip niyang napakahulugan nito. Pakiramdam niya ay tumaas ang antas ng kanyang puso. Ngunit nang mas maigi niyang isipin, naisip niyang medyo malabo nga ito. Kung kaya mong gawin ang sinasabi sa iyo ng talumpati, kailangan mong maging isang santo. Hindi ka na kailangang matuto ng anumang bagay. Kasalanan mo. Ako ay mula sa mga pirate. Dapat akong makinig mula sa palasyo. Ngayon ay naipit ako sa plaza kasama ang mga mababang uri na ito at ikaw. Naiinis na tunog ni Hyer. Tumawa si Hansen at sinabi, marahil ay hindi ka naman makikinig ng maayos. Hindi mahalaga kung saan ka nakatayo nang marinig mo siyang magsalita. Iba ito. Ang pakikinig dito mula sa palasyo ay isang pagkilala sa iyong pagkakakilanlan. Iba ito kapag naruroon ka, sabi ni Hyer. Hindi naman masyadong nag-isip si Hansen tungkol sa talumpati. Nag-aalala siya kay Isha na hindi pa rin nagpapakita. Sa malayo, sa isang pavilion na bato sa timog kanlurang sulok ng Buddha Kingdom, nakaupo ang isang matandang lalaki sa harap ng isang mesa. Mukhang nag-aantok siya. Mayroong laro ng chess na nakapatong sa mesa, at nasa gitna ng isang stalemate. Nakaupo si Isha sa tapat ng lalaki, sinusuri ang stalemate na nakapatong sa mesa. May hawak siyang piraso, sinusubukang magpasya sa kanyang susunod na hakbang. Medyo ordinaryo ang pavilion, ngunit nagbibigay ito sa iba ng pakiramdam ng paghihiwalay mula sa mundo sa labas. Parang isang kaharian na hindi umiiral ng buo. Lumipas ang oras, at nakaupo si Isha na parang bato. Hindi makita ni Hansen si Burning Lamp Alpha, at tumagal ang talumpati sa buong araw. Pagkatapos noon, nagpasalamat ang lahat ng nilalang sa Alpha, yumukod sa harap ng palasyo.
Natapos ang talumpati, at nagbukas ang langit. Walang bilang na mga nilalang ang nagsilabasan patungo sa pagbubukas. Naipit sina Hansen at Haier sa karamihan, nakatingin sa daan patungo sa langit. Mayroong 8 pinto sa lungsod ng Buda, at 3 sa mga ito ang bukas. 5 pinto ang palaging nakasara. Ang isa sa mga pinto ay patungo sa langit, at iyon lang ang daan patungo sa langit. Matatagpuan ito sa kanluran. Ang kanlurang pinto ay bukas na ngayon, at nang tumingin sila dito, nakita nila ang isang ilaw ng Buda. Malinaw na hindi ito patungo sa lupain sa labas ng lungsod tulad ng inaasahan ng isa. Hindi pa rin nakikita ni Hansen si Hisha, kaya nagpa siyang sumama sa karamihan patungo sa kanlurang pinto. Nang dumaan siya sa kanlurang pinto, hindi siya dinala sa labas ng lungsod. Nakita niyang nasa isang disyerto siya. Walang nakikita sa mga disyerto na iyon, kahit na mga cactus. Puro dilaw na buhangin lang, umiinit sa ilalim ng maliwanag, mainit na langit. Pagkapasok sa disyerto, may narinig si Hansen, parang may bumubulong malapit sa kanya. Halos parang may nagsasalita ng catchphrase ng Buda, ngunit mula sa isang hindi maunawa ang pinagmulan. Ang ingay ay dumadaloy sa paligid niya sa isang patuloy na susurros. Hindi malakas ang tunog, ngunit malinaw na naririnig niya ito. Parang nanggagaling ito mismo sa kanyang utak. Habang nakikinig siya sa tunog na iyon, gusto ng kanyang katawan na gumalaw kasama nito. Nagkunot ang kanyang noo. Naririnig mo ba ang ingay? Tanong ni Hansen kay Haier. Siyempre, hindi mo ba alam na ang langit ay may mga tunog ng langit? Inikutan siya ng mata ni Haier. Kung hindi siya nagtanong sa paligid, hindi siya maniniwala na si Hansen ang estudyante ni Knife Queen. Wala siyang alam. Ano ang nangyayari sa mga tunog ng langit na ito? Sinusubukan ni Hansen na tukuyin ang pinagmulan nito, ngunit hindi niya ito moari. Patuloy na naglakad si Haier at nagpaliwanag, ang musika ay nasa lahat ng dako, sa buong langit na ito. Sa una, parang wala lang ito. Ngunit mas matagal mo itong marinig, mas lalalim ang paghawak nito sa iyo. Kung hindi ka makapanatili ng kalmado at makakadaan sa langit na ito sa oras, magsisimulang sumayaw ang iyong katawan kasama nito. Hindi ito titigil hanggang sa mamatay ka. Kumunat ang noo ni Hansen at sinabi, kung ganoon ka panganib, at 10 tao lang ang makakadaan, bakit ang daming tao ang pumupunta rito? Hindi ba sila natatakot na mamatay? Well, maaari kang bumalik bago ka mawala ng kontrol. Magiging ligtas ka kung gagawin mo iyon. Tumingin si Haier sa paligid, ngunit hindi niya nakita si Speechless. Pagkatapos, nagtanong siya, kailan kayo magkikita ni Speechless? Sinabi ko na sa iyo. Wala kaming relasyon. Tumingin si Hansen sa paligid at nagtanong, paano ko malalaman kung kailan dapat akong magpatuloy o kailan dapat akong bumalik? Depende sa kung sino ka. Lahat ay may takot sa kanilang mga puso. Babalik ka kapag nawala na ang lahat ng iyong pag-asa. Mas may tiwala at matigas ang ulo ang mga tao, mas malaki ang panganib sa kanila. Inikutan siya ng mata ni Haier, at nagpatuloy sa pagsabi, ngunit magiging maayos ka. Protektahan ka ni Speechless, at makakarating ka sa dulo. Kabanata 1940. Hindi na nag-abala si Hansen na kontrahin ulit ito. Sinundan niya ang malaking grupo sa buong disyerto. Maraming tao ang nakapalibot sa kanila noong una, ngunit marami ang mabilis na napagod at bumalik. Walang siklo ng araw at gabi sa langit, at palaging mataas ang araw sa kalangitan. Pagkatapos ng 10 oras, hindi pa rin gumagalaw ang araw. Gaya ng sinabi ni Haier, halos imposible ring baliwalain ang tinig ng langit. Hindi nagtagal at nakita ni Hansen na ang mga nilalang na mahina ang kalooban ay nagsimulang sumayaw kasama ang musika. Isang higante ang sumayaw sa buhangin. Ang unang tingin ay maaaring nakakatuwa, ngunit sa huli ay nagbigay ito ng kilabot sa mga nakakakita. Maraming grupo ng mga tao ang naglalakad ng magkasama. Kung may sino mang nagsimulang sumayaw kasama ang musika, maaari silang maibalik sa katinoan ng iba. Ang ilang mga nilalang ay nahihirapang pigilan ang musika, at nagpasya silang bumalik. Ayaw nilang ipagsapalaran na mamatay doon. Ngunit hindi naman naapektuhan si Hansen ng musika. Narinig niya ito, ngunit nakakainis lang ito, higit sa lahat. Patuloy na kinukulit ni Haier si Hansen tungkol sa kung kailan siya makikipagkita kay Speechless, ngunit masyadong tamad siyang sagutin ito. Ngunit tumanggi si Haier na sumuko. Sa huli, hindi na niya ito matiis. Kumunat ang kanyang noo at nagtanong, bakit mo sa tingin ay may relasyon ako sa kanya? Ngumiti si Haier at sinabi, babae rin ako. Ang paraan ng pagtingin niya sa iyo ay hindi ako maloloko. Maaari ka bang sumumpa sa Diyos na wala sa inyong dalawa? Nagkibit balikat si Hansen at hindi na nagsalita pa. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Walang gabi sa disyerto na iyon.
Walang nakakaalam ng tiyak na direksyon na dapat nilang puntahan, na sa huli ay nagresulta sa paghihiwalay ng malalaking karamihan habang naglalakbay ang mga tao sa magkakahiwalay na daan. Karamihan sa kanila ay patuloy na naglalakad pasulong. At nangangahulugan iyon na patungo sila sa kanluran. Patungo rin sa kanluran si Hansen. Ngunit habang lumilipas ang oras, mas kaunti at mas kaunti ang mga tao sa paligid niya. Masyadong malaki ang disyerto. Pagkatapos ng 50 oras nito, bukod kay Hyer, walang tao sa malapit. Patuloy na naglakad si Hyer at nagtanong, Senador, wala akong nakikitang malapit sa atin. Dapat narito si Speechless. Nagkunwari si Hansen na hindi niya narinig ang anumang bagay. Ginulo lang niya si Bubble na nakapatong sa kanyang balikat at nagtanong, nagdala ka ba ng magic? Ano ang ginagawa nila? Sinabi ni Hyer, hindi sila naapektuhan ng musika. Maaari mo silang gamitin para ma-distract mula sa musika. Pinipigilan nito ang iyong isip na madaling maakit ng musika ng langit. Naiintindihan ko. Nahulaan na ni Hansen iyon, ngunit gusto lang niyang kumpirmahin. Tigilan mo ang pag-iwas, kailan darating si Speechless? Naiinis na tanong ni Hyer. Habang nagsisimula ng tumugon si Hansen, lumitaw ang isang anino sa abot tanaw. Tumingin sila sa direksyon nito at nakita ang isang Buddha na may puting damit. Kumikinang ang kalbong ulo sa ilalim ng sinag ng araw. Nakikita mo, walang paraan na magkakamali ako. Mukhang mayabang si Hyer. Tumingin ka ng mas malapitan, lalaki ito. Hindi si Speechless, sabi ni Hansen pagkaraan ng isang segundo. Nagkukunwari ka pa rin. Malamang na pinaponte ka ni Speechless ng lalaking iyon para sunduin ka. Hindi mo ako maloloko. Binigyan siya ni Hyer ng mukha na hindi mo ako maloloko. Biglang naging medyo mapatla ang mukha ni Hansen at kumurap ang kanyang mga mata. Nakaramdam siya ng isang napakasama na aura na nagmumula sa lalaking iyon. Tere na, tumalikod si Hansen at nagsimulang umalis. Tigilan mo ang paglalaro, sabi ni Hyer nang may pag-ikot ng mata, ngunit pagkatapos ay napagtanto niyang tumatakbo na palayo si Hansen. Tumingin si Hyer sa Buddha at nalaman niyang bumilis ito. Parang palaso itong papalapit sa kanya. Naramdaman din niyang may mali ngayon, kaya tumakbo siya pagkatapos ni Hansen. Sino iyon? Hindi ba siya narito para sunduin ka? Tanong ni Hyer habang tumatakbo. Sinabi ko na sa iyo, wala akong kinalaman kay Speechless, ulit ni Hansen. Tumingin si Hyer sa likod nila, at nakita niyang papalapit ang Buddha. Nagulat siya, at sinabi, kung wala kang kinalaman sa kanya, bakit ka nila hinahabol? Malamang na nalaman na nila ang iyong maruming sikreto, at iyon ang dahilan kung bakit ipinadala ang lalaking iyon para patayin ka. Tiningnan ni Hyer ng mas malapitan ang lalaki, pagkatapos ay sumigaw. Seven Spirit Buddha. Tama ako. Nabunyag na kayo ni Speechless. Ipinadala ang badhang ito para patayin ka. Kilala mo siya? Tanong ni Hansen. Hindi niya alam kung bakit siya hahabulin ng isa sa mga Buddha. At dahil ang kanilang humahabol ay walang alinlangan na isang kaaway, gusto ni Hansen na malaman ang higit pa tungkol sa kanya. Hindi ka pa nakakarinig ng Seven Spirit Buddha. Siya ang ikapitong anak ni Speechless Buddha King, ngunit wala siyang iniwan sa kanyang kalooban ng Buddha King. Ibinigay niya ang lahat kay Speechless. Hindi natanggihan ng Seven Spirit Buddha ang mana dahil siya ay isang kabiguan, ngunit dahil masyadong matalino siya. Natatakot si Speechless Buddha King na ang kanyang kalooban ay maaaring maglimita at talagang makahadlang sa hinaharap ni Seven Spirit. Kaya, wala siyang naiwan. Tumanggi si Burning Lamp Alpha na magkaroon ng mga estudyante sa loob ng 1,000 taon, ngunit mga dekada na ang nakalipas, gumawa siya ng exception para kay Seven Spirit Buddha. Dapat ay Marquis na siya ngayon. Nagpatuloy si Hyer sa pagsabi, malamang na nabunyag na ang relasyon ninyo ni Speechless. Iyon ang dahilan kung bakit siya narito para patayin ka. Kaya, dahil wala akong kinalaman dito, aalis na ako. Pagkatapos noon, nagbago ang direksyon ni Hyer at tumakbo sa kabilang panig. Gusto niyang lumayo ng husto kay Hansen upang maiwasan na masangkot sa kanyang gulo. Ngunit biglang bumilis si Hansen, at hinawakan niya ang damit ni Hyer. Kinuha niya ito at patuloy na tumakbo. Ano ang ginagawa mo? Akala ko magkaibigan tayo. Huwag mo akong saktan. Nagpumiglas si Hyer, sinusubukang makatakas. Ako ang estudyante ni Knife Queen. Maganda ang relasyon ng mga rebate at ng mga Buddha. Kung gusto nilang patayin ako, sa tingin mo ba hahayaan nilang malaman ng mga saksi na pinatay ako? Malamig na sabi ni Hansen. Nagulat si Hyer, kaya tumigil siya sa paglaban. Sinabi niya, magkahiwalay na tayo, kung gayon. Baka hindi na niya ako habulin. Mas mabuti nang mamatay kasama ka, kahit papaano. Ikaw ay isang Viscount lamang.
Kung ako ang Seven Spirit Buddha, papatayin kita bago ako habulin, sabi ni Hansen. Sinasabi mo iyan na parang malakas ka talaga, ngunit ikaw ay isang Viscount na katulad ko. Ngumiti si Hyer. Ngunit pagkatapos niyang sabihin iyon, naramdaman niyang inilalagay siya ni Hansen sa ilalim ng kanyang kilikili. Pagkatapos ay bumilis siya sa isang punto kung saan hindi na niya maimulat ang kanyang mga mata dahil sa hangin. Paano siya naging ganito kabilis? Nagulat si Hyer.